Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ulit tayo ngayon sa mga na-damage kong succulents dahil nga sa sobrang init dito sa loob ng mini greenhouse. So ngayon ang gagawin ko ay i-check ko kung okay pa ba yung stem nila, lalo na yung dahon, kung pwede pa nating i-leaf propagation yung ibang dahon kasi meron talagang napuruhan dito. Katulad nito, ayan, yung dahon niya sa baba is nag-ano na talaga, nag-brown na siya. So, pinalipas ko muna ng 2 days para makita ko kung hanggang saan yung nasirang dahon niya. So, ayan. So, unahin natin to si Redrina at medyo matigas tanggalin yung dahon niya. At napaka-soft ng dahon. Nagtubig na siya, guys. So, ayan. Naluto na talaga yung dahon niya. So, tingnan natin yung niya. I-check natin yung stem niya kung okay pa ba. So, ayan, yung stem niya ay parang fresh pa rin. Parang okay yung stem niya. So, ayan, linisan lang natin. Tanggalin natin yung mga nasirang dahon niya. So, ayan, ito na lang yung natira, guys. So, sana ay umukay siya at hindi siya matuluyang masira. Ayan. So, next, ito naman siya. So, no name nga pala to siya. So, maganda pa naman to siya kapag, malamig yung panahon kasi pumupula siya. So, tingnan natin kung pwede pang isave yung baby niya. So, ayan, nag-dry na yung dahon niya. So, dito lang banda yung mga, nasira. So, ayan, na yung dahon niya, nagiging soft na talaga. So, yung rosette ng baby ay talagang hindi na pwede. Pati yung rosette niya naluto na rin. Ayan. So, tanggalin lang natin. So, buti na lang yung mother plant ay hindi naman siya na, nasira. Ito lang siya, ayan. So, ayan yung natira, guys. So, siguro magkaroon siya ulit ng bagong baby dyan sa niya. Yan, meron pang natira. Pero parang healthy pa rin yung niya. So, tingnan na lang natin kung magkakaroon siya ng bagong baby dito sa sa stem niya. Tapos, ito naman siya, si Ebony. Yan. So, yung niya, pinakagitnang rosette niya, nasira talaga, as in naluto siya. So, tanggalin natin yung mga dahon. At parang nangitim na yung niya, stem niya. Yan. So, ito na lang siya ang natira, guys, sa rosette niya. So, tingnan natin. Magtanggal tayo ng mga dahon. Kasi pati yung niya, stem niya, parang nangitim na siya. So, ito parang pwede pa to siyang gawing leaf propagation. So, tingnan natin kung pwede nating i-leaf propagation to kung mag-success tayo. Kasi nakasubok na rin akong propagate ng dahon ng ebony. At ayun, nag-success naman ako. So, ngayon, isubukan natin kung pwede pa siya. Ayan, ito parang umitim siya. Pero, ayan. Ayan, itabi natin. Baka sakali. Yan, medyo marami tayong tinanggal ngayon. So, ilagay muna natin dito. So, ito na lang siya ang natira. So, hayaan muna natin siyang ganito. Tingnan natin, baka sakaling magkaroon siya ng baby. So, ito naman siya. So, ang pangalan nga pala niya ay si Lilacina Cross Globulosa Hybrid. Yan. So, tignan din natin. Kasi ito talaga siya parang lahat ng dahon niya is talagang nag-brown siya. So, parang hindi na yata pwede, guys. Yan. Lahat ng dahon niya napaka-soft. Pati yung pinakagitnang rosette napaka-soft na rin. Yan. Parang talagang naluto siya. Yan. Lahat ng dahon wala na. Ito rin. So, hindi na siya makapag-produce ng baby.
ito parang tingnan natin, itabi na lang natin. Ayan, baka sakali, di ba? So, yung stem niya parang hindi ko alam. Medyo matigas yung stem, pero ayun, itabi natin, susubukan natin. Tapos, ito naman siya si White Queen. Yung ano lang niya, yung sa gilid lang ng rosette niya. Nag-ano na rin siya, nag-start na rin siyang mag-dry yung mga na-damage na dahon. Ayan. So, ito siya, yung gitnang rosette ay okay naman. Yung sa ano lang talaga niya ay, ayan, nasira. Pero yung rosette niya sa gitna ay okay pa naman. So, ay, ito, okay pa to siya. Ayan, makaka-recover ito ulit. Tapos, ang sunod, ito namang si Red King Ebony. So, ito guys, parang wala na. Hindi na to maka-recover kasi nasira na talaga yung ano niya. Pinakagitnang rosette niya. Lahat ng dahon parang nasira. Yan. Pero mayroon na akong mga ganito na kasi nag-propagate ako dati nito. Nag-headcut ako ng mother plant nito. So, pati yung dahon niya ay nagkaroon ng baby. So, buti na lang at medyo marami akong mga naipropagate nito. Ayan. Lahat ng dahon guys ay wala na. Pero yung niya, stem niya parang matigas pa rin. Parang healthy naman yung stem. So, itabi na lang natin to. Baka sakali, di ba? Wala namang masama kung magbaka sakali tayong magkaroon siya ng baby doon sa stem. Tapos, eto naman siya is no name to siya. Yan. So, pati yung niya parang nasira talaga siya. Yung gitnang rosette niya nasira na. Ayan. Nangitim na siya. Yan, umitim na yung niya, stem niya. So, ang gawin natin ay tanggalin na lang natin yung mga nasirang dahon at yung mga pwede pang gawing leaf propagation, ayun, itabi natin. So, ayan guys, wala nang natira. Pati yung stem niya ay hindi na pwede. Soft na yung stem niya. Yan. So, wala na to siya. Hindi na natin pwedeng, antayin na magkaroon siya ng baby doon sa stem. At ito naman siya, yung gitnang rosette lang niya ang, ayan, nasunog. Naluto siya guys. Ayan. So, tingnan natin kung pwede din to siya. Tanggalin natin yung mga dahon niya sa gitna at i-check natin yung stem kung okay ba. Ayan, parang okay naman yung stem niya. Ayan, nagpipink pa. So, parang pwede pa to, may pag-asa pa to siya. And then next ay ito. Ito siya is no name din to siya kasi pang arrangement din to siya. So, ito parang wala na to. Lahat ng dahon niya parang nagtubig na siya. So, ito, meron tayong, nakuhang pwedeng gawing leaf propagation. Pero ito, parang hindi na to pwede. Ayan. Tapos, next, ito namang si Rolly. Tanggalin na lang natin yung mga na-damage. So, ayan guys, ito na lang yung mga naiwan. Dito banda sa kalahati is nakalbo na. Tapos, next, ito namang si Blanco. Ayan. So, tingnan natin. Parang hindi na pwede yung niya guys. Nasira na talaga. So, tanggalin na lang natin lahat. Ayan. Nasira na, wala na. Hindi na natin pwedeng gawing leaf propagation yung baby. So, itong mother plant, tingnan din natin. So, yung pinakagitnang rosette niya naluto rin. Ayan. Hindi na pwede yung gitnang rosette niya. Pero yung stem niya ay parang okay pa rin. Healthy pa rin yung stem. So, ayun. Tanggalin na lang natin yung mga na-damage na dahon. So, ito hindi na to pwede. Tanggalin na rin natin. Yan. So, magtanggal din tayo ng mga dahon.
Para i-leaf propagation na lang kasi ayan. Maganda yung dahon, pink pa. Ayan, nagpipink-pink pa siya. So, may pag-asa pa tayong pwedeng gawing leaf propagation yung dahon nito. Ayan. So, ayan guys, medyo marami yung dahon na natanggal natin. Ayan. So, gawin natin pang leaf propagation. Tapos, ayan guys, ito na yung hitsura nila. Ayan. So, i-update ko kayo kung ano yung nila, magiging hitsura nila, kung makarecover ba sila, yung iba dito, at kung matuluyan ba. Pero ito is, makaka-recover to kasi maganda pa rin yung rosette niya. Tapos, ito hindi ko alam na na siya. Nag-soft na yung mga stem nila, so hindi na to pwede. Ito medyo matigas pa, pero hindi ko alam kung magkakaroon pa siya ng bagong suloy sa stem niya. Ayan. So, ayan yung hitsura nila guys. At, dito naman, nagtanggal ako dito ng damo. Tapos, yung madiba dyan natanggal kasi nga, hindi pala siya, yung ugat niya, hindi kumapit dun sa lupa. Ayan. Wala siyang mga bagong ugat. Lumaki lang siya. Ayan. So, ito siya is, itanim ko na lang siya sa sa pot. Tapos, yung mga natin dito, meron ako ditong Rejoice, natabunan na siya. Ayan. So, ilipat ko rin yan siya sa pot or iusog ko na lang siguro. Ayan. Ito nga pala siya si Milako. Ayan, naalala ko na yung pangalan niya. Tapos, yung ko dito, si Apos, ang laki na niya dito. Oh. Ayan, tingnan niyo yung kamay ko. Mas malaki pa siya sa kamay ko. Ayan, palaki na siya ng palaki. Ito rin. Ayan yung Apos ko. Itong 3 heads din, palaki na rin siya ng palaki. Yan. Tapos, yung raindrops ko din, lumalaki na rin siya. Tapos, last year, yung frill ko dito, lalo na yung, takasagunuukin ako. Lumiit siya ng lumiit last year, nung summertime. Pero ngayon, parang okay lang siya. Yan. Malaki pa rin siya. Pero yung kulay niya is talagang nag-fade na. Yan. Tapos, etong Ellen ko, ang ganda ng dahon niya, napaka-chubby. Ayan, napaka-chubby-chubby ni Ellen. Tapos yung Graftober niya Moon Glow ko, yung sa bahay nga pala ay nakalbo. Pero eto siya ay, ayan. Medyo nagpinky-pinky pa yung dulo ng dahon niya. Ayan, medyo maganda siya dito. Kumakapal na siya. So, ayan guys, yung natin dito, mga succulents natin dito na nasa loob ng mini greenhouse, parang okay lang sila. Tapos yung ko dito, jelly beans ko dito, ngayong taon hindi siya nakalbo. Last year kasi nakalbo siya ng nakalbo, pero ngayong taon, ayan, hindi pa rin siya nakalbo guys, kahit sobrang init na. Tapos yung Marcos ko, ayan, kumakapal na rin yung mga nasa gilid. At eto siya si Koi Gokoro. Tingnan niyo yung dulo ng dahon niya, nagpipink. Yan, 'di ba? Ang ganda ng dahon niya, nagpipink. Si Koi Gokoro. So, yan yung hitsura nila dito, guys, sa sa mga succulents ko. Yung mga hanging ko dito ay okay pa rin. Yan, kahit malapit sila sa plastic ay okay pa rin sila. So, yun lang guys yung latest natin ngayon. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!